Welcome back sa Tagalog Mystery Hub, kung saan tutuklasin natin ang mga nakakilabot na kwento, misteryo, at hiwagang hindi pa nalulutas. Huwag kalimutang mag-subscribe at pinutin ang notification bell para sa mas marami pang kwentong punong-puno ng kababalaghan at misteryo. Ang bayan ng Nuremberg sa Germany ay kilala bilang isang lugar na puno ng kasaysayan at kagandahan. Makikita ang makipot na mga daanan at ang mga gusaling may makasaysayang arkitektura na tila tagapag-ingat ng mga lihim mula sa nakaraan. Ngunit noong 1828, ang tahimik na pook na ito ay nabalot na intriga at naging sentro ng usapan dahil sa misteryosong pagdating ng isang kakaibang binata. Noong Mayo 26, 1828, sa bayan ng Nuremberg, Germany, isang kakaibang binata ang binang lumitaw sa gitna ng plaza. Siya ay halos 16 o 17 taong gulang. Maputla at tila walang alam sa paligid niya. Ang tanging dala niya ay isang sulat na may sulat kamay na nagsasabing siya ay inalagaan na isang taong hindi niya kilala at ang pangalan niya ay Kaspar Hauser. Agad napansin ng mga tao ang kanyang kakaibang kilos. Halos hindi siya makapagsalita at ang alam lang niyang sabihin ay gusto kong maging sundalo at hindi ko alam. Nang dalhin siya sa mga otoridad, natuklasan nila na marunong siyang magsulat ngunit limitado lamang kanyang kaalaman sa wika. Ang kanyang pisikal na anyo, mapayat, ngunit matipuno at tila sanay sa limitadong espasyo lamang. Sa unang pagkakataon, binigyan siya ng pansamantalang tirahan. Unti-unti siya nagsimulang magkwento. Ayon kay Kaspar, halos buong buhay niya ay ginugol niya sa isang madilim na salid na walang bintana. Ang kanyang pagkain, tinapay at tubig lamang. Wala siya nakikitang ibang tao at tanging kamay lamang ang naghahatid ng pagkain. Habang lumilipas ang mga buwan, napansin ng mga tagapag-alaga ni Kaspar ang kanyang kakaibang talento at ugali. Napakabilis niyang matuto ng wika at tila may angking talino sa sining. Ngunit may mga bagay rin siyang hindi maintindihan. Halimbawa, ang simpleng ilaw ng kandila ay parang kamangha-mangha sa kanya. Ayon sa kanyang kwento, wala siyang kaalaman o anumang ideya tungkol sa makabagong mundo. Ang kwento ni Kaspar ay mabilis na kumalat at maraming tao ang naniniwala na siya'y bahagi ng isang kilalang pamilya. Siguro ay isang nawawalang prinsipe o anak ng maharlika. Samantala, may ilan naman na nagdududa sa kanya. Sabi nila, baka siya ay isang impostor lamang. Noong 1829, isang taon matapos siyang lumitaw, isang trahedyang naganap. Habang nasa loob siya ng kanyang kwarto, bigla na lamang siyang inatake ng isang hindi kilalang lalaki. Sugutan si Kaspar, ngunit nakaligtas. Sa kanyang salaysay, sinabi niyang lalaking umatake sa kanya ay nagsabi na kailangan kang mamatay. Ang pangyayaring ito ay lalong nagpatibay sa teorya na siya ay may kaugnayan sa isang prominenteng pamilya. Gayunpaman, kahit na siya ay naisalba ng mga otoridad, tila hindi pa rin nawawala ang panganib sa kanyang buhay. Noong December 17, 1833, nadagpuan si Kaspar sa isang parke na may malalim na sugat sa kanyang dibdib. Bago siya mawalan ng malay, sinabi niyang inalok siya ng isang estranghero na pumunta sa parke kung saan siya ay sinaksak. Pakalipas ang 2 araw, siya ay binawian ng buhay. Ang nakapagtataka, sa lugar kung saan umano naganap ang pangyayari, isang maliit na piraso ng papel lamang na iwan. Nakasaad dito para kay Kaspar Hauser, kung saan siya nanggaling ay hindi niyo dapat alamin.
Hanggang ngayon, nananatiling misteryo ang kanyang kamatayan. Siya ba ay isang biktima ng politika o isa lamang pang komplikadong kwento ng isang batang nawalan ng kalinga? Ang kwento ni Kaspar Hauser ay nag-iiwan sa atin ng maraming katanungan. Ito ay isang paalala kung gaano kakomplikado ang ating mundo. Puno ng misteryo at hindi maipaliwanag na mga kwento. Hanggang sa muli mga kamisteryo, huwag kalimutang manatiling mapanuri at patuloy na tuklasin ang mga misteryo ng mundo. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas maraming pang misteryo. Ako si Brian, hanggang sa muli, paalam.